Ang lahat para po sa pagtaas na sa salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Roma, Kabanata 13, mga talatang 8 hanggang 10. Inuulit ko po, Book of Roma, chapter 13, verses 8 to 10. Ganito po ang sinasabi: tungkulin sa kapwa, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kayong mga halunya, huwag kayong papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Purihin po ang salita ng Diyos. Welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Belos Gamba. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Masaya po bang umaga natin? Amen. Okay. Yung masaya ang umaga ay sumigaw ng hallelujah na may kasabay na palakpak. Hallelujah! Hallelujah po ang Panginoon. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Amen! This is the day that the Lord had para po sa atin ang araw na ito. Kaya hingi tayo ng gabay sa Lord kasi napakasarap po na bago tayo mag-umpisa, mayroon pong gabay ng banal na Espiritu. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa buhay na pinagalan mo sa amin, buhay na ganap at kasasya. Salamat sapagkat patuloy mo kaming tinatayo sa kabila ng mga nangyayari sa mundo ito. Iba-iba ang pangyayari na minsan nagbibigay po ng discouragement sa aming pananampalataya. Subalit may Diyos kami na napakalaki na siyang tumutulong sa amin para magpatuloy, tumayo, mag-let up, Panginoon, moving forward, O God, upgrade, O God. Thank you. Hindi namin ito magagawa kung wala ka, Panginoon. Apart from you, Lord, we can do nothing. Kaya, Lord, salamat po sa pagkakataon ito. Gabayan po ang iyong mapanglingkod. Namisan mo po ang aking labi, Panginoon. Ako po'y nagpakumbaba, Panginoon, sapagkat wala po akong magagawa kung wala ka. Salamat sa banal na Espiritu. Hindi siyang magpapaliwanag ng gusto sa amin, Panginoon. Kulang po ang kalaman ko, pero Lord, kumpito ko, ikaw, Panginoon. Thank you, Jesus. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat po ay magsabi na, Amen! Okay. Hindi na po tayong opo. At patulad po sa Bible reading natin kanina, sa Bible reading po natin kanina, huwag daw tayong magkakaroon ng sakutin kanina. Maliban na kayong magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Kung pag-aaralan po natin ito, yung Romans 13 kasi, ang turo dito ay pagpapasakop sa gobyerno. At maraming ang pagpapasakop sa gobyerno ay pagbabayad ng lunes, maraming pang iba. Babasahin natin, it's all about money. Pero pagdating po rito, ang utos ko sa mga Kristyano ay huwag tayo magkakaroon ng sagutin kanino man. Kundi ang sagutin po natin, ang responsibility natin sa ating kapwa ay mahalin, magmahalan tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Okay. Ang topic po natin ay love one another. Kung titingnan po natin, dito ako nung nag-teach ako sa mga ganang ganito ay ulit po ang Panginoon. Ang tawag sa akin ay naging Pastor Love. Pastor Love. Pero kung pumunta ako mga tawag sa akin, nandiyan si Pastor Love. Alam niyo po, sa buhay po natin, okay, masarap po mag-love. Masarap po mag-buhay po pa. Masarap po mag-upgrade. Yun naman talagang gusto natin. Pero patandaan natin, laging natin wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat ito po ang kabuuan ng kautusan. Pag tayo ay umiibig, sabi rito sa Bible, ang sabi ng Bible ay ito ay ang mga utos
gaya ng huwag kang papatay, mga ano niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagrinasaan ng mangkin ang pag-aaral ng iba at alinmang utos sa tulad ng mga ito ay gawin lahat sa isang utos. Ibigin mo yung kapagay ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig daw ang katuparan ng kautusan. Magbasa na. Sa panahon natin ngayon, nakikita po natin all over the world yung nangyayari sa Middle East na gera. Amen. Actually, sa totoo lang, nag-research pa ako, pinag-aaralan ko mabuti. Yung pagtaas ng gasolina, actually, ang mga gasolina natin sabi, galing Brunei, Malaysia, sa madaling salita, hindi lahat sa Middle East. Pero titingnan po natin ang kasiman ng maraming tao. Dahil pag ikaw ay isang negosyante, makikita ko po rin sa lala, mayroon nang sinatawag na may pundo ka eh. Tama. May pundo. Ibig sabihin, itong mga pabrika ng gasolina, yung mga negosyante, may pundo sila eh. Tapos, pag nag-order sila, may tinatawag silang, tawag yung, supporting parang mayroon ka pang makukuha na ibig sabihin sa mababa presyo. Ibig sabihin, nakikita po natin ang kasama ng maraming tao. Hindi ka agad eh. Nakikita niyo po, wala silang awa, nawawala ng pag-ibig eh. Nawawala ng love. Ngayon, it's all about money. Talagang nakikita natin na sa pira na lang talaga ng bubuhay ang tao. Yung po ang texture po natin. Ang sabi po ng Matthew 24 verse 12, ang kasama ay lalagana. Kaya ang lalamig ang pag-ibig na malamig. Sabi ng Bible, ang kasamaan ay lalagana. Kaya maglalamig ang pag-ibig ng marami. Malalamig daw ang pag-ibig ng marami. Bakit kaya manlalamig? Dahil sa mga nangyayari. Amen. Dahil sa mga nangyayari. Sa pagtaas ng mga bilihin, yung gusto mong gawin na makatulong ka sa iba, may limitasyon na. May limitasyon na. Kasi isipin mo yung sarili mo. Eh, paano ako? Pero mga magulang at kapatid, hindi titingnan po natin. Sabi sa Bible, lalaganap ang kasamaan kahit malalamig ang pag-ibig ng marami. Pero dahil naman Kristyano po, sa katotohanan, ang pag-ibig natin sa Diyos at pangalawa sa tao ay hindi po ito nanlalamig dahil tayo po ay Kristyano. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, I'm sure hindi nanlalamig ang ating pag-ibig sa tao at higit sa Panginoon. Amen! Totoo po yun, pero Kristiyan eh. Kaya nga sabi nito sa Biblia, marami talagang nanlalamig ang pag-ibig eh. Kaya nga sa buhay po natin, ang kasamaan ay lalagana. Pero tatalan po natin mga magulang at kapatid, yun po ang utos ng Diyos eh. And Matthew 22 natin ngayon wala po doon, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahal ba natin ang ating mga sarili? Sino rin yung nagmamahal sa kanyang sarili? Kung paano lang natin minamahal ang ating sarili, ay ganun din po dapat ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Tama. Sapagat yung po ang utos ng Diyos, pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at ibigin mo rin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kaya sabi sa akin sa Bible, huwag tayong gagawa ng masama sa ating kapwa, sapagkat ang nagmamahal sa kanyang kapwa ay hindi gumagawa ng masama. Sabi ng Bible, lilipas ang pangangaralan sa salita ng Diyos. Matatapos ang pagsalita sa ibang wika. Ang karunungan ay mawawala. Pero ang pag-ibig, sabi ng 1 Corinthians 13:8, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Amen! Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan sa atin. Siya po ang unang umibig sa atin. Kaya kailangan ng pag-ibig ng Diyos na binigay sa ating puso ay kailangan ma-i-apply po natin. Purihin po ang Panginoon. Kaya napakabuti po ng Diyos. Sabi ng Colossians 3:14, at higit sa lahat, magmahal na kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap ng pagkakaisa.
isa. Kaya pumili po ang Diyos dahil sa love ng Lord sa atin, dahil pagmamahal natin sa Panginoon, pagmamahal natin sa ating kapwa, nagkakaisa tayo. Nagkakaisa po ba tayo? We are one in the band of love. Kaya pumili po ang Panginoon sa ating buhay. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo po mga magkulang at kapatid, sa panahon ngayon, ang tao daw ay hindi kinakatakutan yung lasting. Amen. Sabi, Pastor, hindi na namin kinakatakutan ang huling araw. Ang kinakatakutan namin, yung pagtapos ng mula. End of the month. Hindi yung end of the year. Ang katakutan ng maraming tao ngayon ay yung end of the month. Bakit? Marami tayo babayaran. Mga best. E ngayon, tumaas sa lahat. Yun doon ang kinakatakutan ng marami tao ng maraming siya. Pero purihin po ang Panginoon, mga magulang at kapatid. Sa nangyayari ngayon, sabi nga ng iba, huwag tayong matakot. Totoo po yun, hindi naman tayo matakot. Pero nangangamba at nag-aalala po tayo minsan. Bakit? Totoo naman tayo eh. Huwag natin sabihin, hindi ka nag-aalala. Pero pinapahabi ang pag-aalala mo dahil kasama mo ang Diyos. Hindi tayo natatakot dahil kasama natin ang Panginoon. Amen! Dahil dumating ang panahon na ang krudo ay umabot sa 1,000, hindi natin kaya. Tama! Pero kaya lang! Pag dumating ang panahon, ang kilo ng bigas ay nasa 500 na. Hindi natin kaya. Pero kaya lang! Lahat ng bagay ay kakayanin natin dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya ang tungkulin po ng isang tao, tayo naman po ay magmahalan. Ipadama natin ang pagmamahal natin sa bawat isa, sapagkat ang pagmamahal sa Panginoon sa kapwa ay hindi kayang bayaran ng salapi. Masarap po na nakakarinig tayo, I love you. Nga ano tayo? Nga encourage tayo. Ibang sinabi ko, I love you. Kuya John, ano sasabihin nyo ka atin? I love you too. Di ba nakakaano? Pag sinabi naman I love you, thank you. Pero ang pagmamahal ko ay hindi lamang po sa salita. Not by word, but in action. Sinasabihan ko si Kuya John na mahal ko, wala naman akong nagagawang mabuti sa kanya. Umiiyak pa ako. Pag-aaralan po natin mga magulang at kapatid. Sabi dito, sa paanong paraan natin ito ay maipapakita ang pagmamahal sa kapwa? Paano? How we demonstrate our love in our family? Paano natin i-demonstrate sa kapwa? Kaya hindi mo pili sabihin na gugutom ang kapatid mo, I love you, brother. Nangihinang kapatid mo, I love you, brother. Nawawala ng pag-asa ang kapatid mo, I love you, brother. Masarap po, marinig ang I love you. Pero, ang love po, kailangan makita po sa ating mga gawa. Kaya yun po, sa paanong paraan natin may mapakita ang pagmamahal sa ating kapwa sapagkat not only by word, but in action. Hallelujah. Ngayon, our duty to our family is to love. Yung talaga ang duty natin sa ating kapwa eh. Kasi hindi naman natin nakikita ang Diyos. May nakakakita ba sa Diyos? Wala. Nakikita mo ba yung kapwa mo? Tingnan mo. Makikita mo. Sa mata ng nakikita. Nakikita natin. Yung po ang kapwa. Number one, sa paano para natin mapapakita ang pagmamahal sa kapwa. Alam mo po ang pag-ibig, kung bago natin ang number one, ang pag-ibig po ay, kung binabasahin po natin sa 1 Corinthians 13, 4-8, nandun yung mga ano ng pag-ibig yung gawa ng pag-ibig yung mataga, magandang loob,
hindi magalitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspa ng pag-uugali, hindi makasarili, hindi mapagtanim sa kapwa, at mapagpatawad. Yun po ang demonstration ng love. Kaya nga sa ating buhay, ang una po, number one, na ito dapat makita sa ating yung love, pagtutulungan, helping one another. Dahil tayo ay isang Kristyano, binuto tayo pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan natin magtulungan, helping one another. Sabi rito, gumagaan ang dalahin kung nagtutulungan. Totoo. Alam niyo po ang stage? Ang stage natin. Hirap ikapit yun. Ang bigat. Malalakas kami. Yan si Kuya Chairman namin, yan si Kuya Rone. Malakas yan eh. Pero hindi niya kakayanin mag-isa. Hindi kakayanin kalaking mo. Kundi pagkulong-tulong, gumagaan ang dalahin kung tutulungan. Kaya kailangan natin magtulungan, helping one another, natatapos ng maayos ang gawain kung may magtutulungan. Kaya kailangan natin ito eh, helping one another eh. Kasi ang pagtulong po ay manifestation ng love mo. Tama. Manifestation ng love mo yun. Ipapakita mo na mahal mo siya. Nagbubuhat ang kasama mo ng mabigat. Nasalubong mo. Brother, I love you. Tapos yun siya. No. Kailangan natin tulungan. At ang sabi nito, madaling nagagawa ng solusyon ang anumang problem. Pag nagtutulungan po ang Kristyano, pag nagtutulungan po ang church, madaling nagagawa ng solusyon ang anumang problema. At walang church na walang problema. Lahat ng church ay mayroong problema. Pero pag tayo ay nagtutulungan, nagkakaroon ng solusyon ang problema. Kaya kailangan natin magtulungan. Magdalahan tayo ng pasalin. Sapagat yun po ang manifestation ng love. In Galatians chapter 6, verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa ganyong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Bigyan po natin. Pag tayo ay nagtutulungan sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa ganyong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kaya punin po ang Panginoon, kailangan natin magtulungan. Malapit na po ang anniversary natin na magtulungan. Hindi lang ang money ang tutulong sa atin. Panalangin, lakas natin, abilidad natin, kaya kaya natin itulong. Galatians, and this 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kaya nyo kapalakasan. Kasi pag nagkakaroon tayo ng lakas, may tutulong ka. Kung may mahina ka ba, may tutulong ka muna. Kaya kailangan natin magpalakasan sa bawat isa para lalo ay magkaroon ng pagtulong sa ating kapwa. Yung po ang napakalaga. Kaya number one, helping one another. Magtulungan sa pagdala ng pasanin. Number two, pagdalawayan. Caring for one another. Alam niyo po, kami po mga pastor, ang trabaho po ng pastor ay alagaan ang mga lupa. Amen. Unawain ang mga lupa. Tulungan ang mga lupa. Pakainin ang mga lupa. Ngayon tayo naman ng mga kapatid kay Kristo, anong dapat natin gawin? Pagtatamayan. Caring for one another. Yung burden ng bawat isa sa ating arito, sa ating ang pagdamay daw, ang kaus-pusong pagmamalasakit. Kung pagdamay sa kapwa ay nakapagpalubag ng kalooban. Tama! Amen! Kung may taong namihina at pinalakas mo, yung sabi rito, ang taus-pusong pagmamalasakit, pagdamay sa kapwa ay nakapagpalubag na kalooban. Di ba, ngayon marami ng tao nang mawala ng pag-asa. Pero pag naabot natin ang salita ng Diyos, lalakas ang kanyang loob.
Titibay ang kanyang damdamin. Magpapatuloy siya sa Panginoon. Bakit? Napalakas mo ng salita dahil sa pagmamahal. Kaya kung dapat natin gawin, sabi rito nakakagaan ng isipin o dalahin. Iba na yung mga tao na nagbibigay ka na. Parang gusto ko lang sumagender. Bakit ko nasasabi ito? Kasi nag-iikot pa ako. At marami akong na-encounter na ganun tao. Pastor! May problema ako. Anong problema mo? Siyempre, unay panalangin ako. Nakakagaan ng isipin o dalahin. At pag nasiran mo ito ng gospel, nasiran mo ito ng salita ng Diyos na nagpapalakas, gagaan ang kanya dalahin. Pagdating mo na kasi manong tagamin yan. Pag napalakas mo yun, lalakas yan. Pag pinuntan mo na hindi umakit at hindi umakit, marami ka akong problema. Pag napalakas mo yan, sasabihin, kung saan ba ating nagpapakas ko. Bakit? Hindi na napalakas mo. Amen! Galunin po tayo ng pagpapala. Kaya kailangan po natin magpalakasan, magtulungan, sabi rito, caring one another. Nakakagaan ang isipin o dalahin. Sabi nito, lumalakas ang loob ng mga mahina at nagkakaroon ng pag-asa. Pastor, ilipat tayo. Ay, hindi pantay. Nakikita niyo po, ang tao po hindi perfecto. Perfecto ang Diyos! At salamat! Dahil yung mga kapatigan na nagpupulit, pagkala yung nagkakamali, pinatanggap ko. Palakpahan ko namin. Yung ginawa niyo sa akin, yun lang yan eh. Hindi niya ko pinabayaan na matapos, na mali pa lang. Saan ba tayo? Lumalakas ang loob. Lumalakas ang loob ng mga mahina at nagkakaroon ng pag-asa. Tayo po ay ginagamit ng Diyos para magpalakas sa tao. Tama! Yung mga nanghihina ay nagkakaroon ng pag-asa. Tayo ay galunin ng pagpapala. Kaya ang sabi ng Bible, praise the gospel. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, doon lamang ang mapangyarihan ng Panginoon para magbago ng tao. Parang tao ay lumakas. Hindi po salita namin, kundi salita ng Diyos. Kaya lumalakas ang loob ng mga mahina, nagkakaroon ng pag-asa. Nakapakan po namin ang Panginoon. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 4. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan, iba. At hindi lamang ang inyong sarili. Kasi tayo mga Kristiyan ng mga anak ng Diyos, hindi na tayo makasarili. Tama! Pero huwag naman kasi minsan, dahil alam natin na ang pag-ibig talaga ng Diyos, dapat unahin din natin ang sarili natin bago tayo tumulong sa iba. Amen! Siyempre, priority natin ang sarili natin bago tayo tumulong sa iba. Kasi tulong tayo ng tulong sa iba, hindi naman natin tulong natin ang ating sarili. Kaya po yung iba nito yun. Pag wala, sakitan ninyo ang kapakanan ng God, hindi lamang ang sa inyo. Ang sinabi ito, hindi lamang ang sa inyo, sarili. Kaya tingnan po natin ang pagmasakitan po natin ang kapakanan ng iba. Pilipos 2:5. Pilipos 4:5. Anong sabi? Sabay-sabay po natin ito sa akin. 1, 2, 3. Malapit na ba dumating ang Panginoon? Kaya kailangan natin ipadama natin sa lahat ang kabutihang loob sapagkat malapit na po dumating ang Panginoon. Sabi nga, binabasa ko ang tagumpay daw, success without God is empty. Ang tagumpay daw na walang Diyos. Ang tagumpay daw na hindi mo ginamit para umulong sa iba. Ang tagumpay daw na hindi ka naglingkod sa Panginoon ay walang tagumpay. Bakit? Makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo nito. Kung ikaw
Sabi rito, kung walang pagmamahal sa kapwa mo, ay wala nang kabuluhan. Sapagkat kailangan natin mahalin, mapapahanap ko ang ating kaluluwa. Sapagkat utos ito ng Diyos eh. Love your neighbor! Hindi mo yung kapatid mo eh. Hindi ba? Hindi mo yung kaaway. Tama! Kapatid mo yan, kaibigan mo yan, kamanggagawa mo yan. Kaya si Church na tayong kampihan eh. Nagtutulungan tayo, nagmamahalan tayo. Sabi nga ni Kuya, Bimay, kung mahal mo na ng isang tao, pati pamilya niya, mamahalin mo, pati aso. Yun ang turo ni Kuya. Amen. At ang kaaway ni Kuya Janre, hindi ko kaaway. O ka diba? Listen carefully. Ang kaaway ko, hindi kaaway ni Kuya Janre. Bakit? Dapat ang tao ay kailangan magmahalan. Ang isang ay dapat bias. Wala tayong kinakampihan, kundi ang gawain ng Kristyano ay mahalin ang lahat ng tao. Ipanalangin. Lahat ng tao ay may kailangan. Lahat ng tao ay may damdamin. Pero ang pagmamahal ay nagkatawid sa atin. Parang kanta natin ang kabubihan ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan natin ipadalangin niyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Mamaya makikita po natin ang iba pang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Okay. Number 3. Pagtatanggol. Protecting one another. Tayo magkakapatid kay Kristo. At sino pa bang magtatanggulan? Kundi tayo. Magtatanggol ko si Ate Lune, magtatanggol ko si Kuya Janre, ipagtatanggol natin lahat ang bawat isa. Ito yung problema eh. Ito yung ganito ng maraming choice. Sabi rin, pagtatanggol, protecting one another, binibigyan proteksyon laban sa maninira. Pag sinisira ng kapatid natin, ipagtanggol po natin. Amen! Kaya lang kung minsan, pag sinisiraan ang kapatid natin, abis kakampihan. Oo nga. Nag-uunga pa tayo para yung mga baka. Tayo magkakapatid kay Kristo. Sa magkakapatid tayo ng kapatid mo may kasalanan. Kung titanong niya, ipagtatanggol niya, di ba? Sa maninira, ilalim na tayo. Kaya pag nakakarinig tayo ng abis sa ating kapatid, ang sabihin sa natin, lalo na kung ito ng Diyos, lahat, do not touch the anointing of God. Lahat tayo ay nanutanggal. Kaya ang ito po ang sabi, binibigyan proteksyon laban sa mapanira. Pag may sumira sa kapatid natin, kahit sino, sa pastor, sa membro, pag narinig natin, ipagtanggol po natin. Alam mo, may kasalanan ng kapatid natin. Oo nga, may kasalanan sa ganun yan eh. Huwag po ganun. Tama po ba? Baka palayo pang naunong manira. Mahalin po natin ang ating kapatid. Lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Ipagtanggol po natin, ipaglaban natin ang katotohanan. Sabi ng John 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ang lahat ng tao, kayo'y mga alagad ko. Sabi rin, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Pag kami nagmamahalan, bawat isa, pinagtatanggal mo, sasabihin ng tao, grabe pagmamahal sa ng mga magkakapatid kay Kristo sa DCM, nagtatanggulan sila. Pag ang puli, papagaling sa labas, tayo nag-ano, no. Dapat natin tandaan, okay mag-level up tayo. Mag-moving forward tayo. Mag-upgrade tayo. Pero huwag natin kalimutan ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Sapagkat yun po ang sinabi ng Bible, sa bawat kakawin po natin, dapat may kalapit na pagmamahal.
may kalapit na pag-ibig. Palakpakan po natin. Hallelujah! Number 4, pagtanggap sa mga mahina, accepting the way. Sa iglesia po, hindi naman lahat marunong. Amen! Sa iglesia meron dito mababang IQ, mga slow learner. At ang kapatid natin, titingnan po natin maging ano tayo. Kasi minsan, ang kinikilala lang natin yung mga marunong. Yung mga walang kakayahan. Yung lagi natin, dapat maging pantay po tayo ang pagtanggap sa mahina, accept and do it. Tanggapin natin yung mahina, palakasin po natin sila. Nakukuha niyo po, accepting the way. Katulad kung paano naging tayo mahina, may tumanggap sa atin. Sabi nito, hindi tinatakwil o sinasantabi ang may mga kahinaan. Bagkus, pinalalakas ang loob at hinihikayat na magpatuloy. Kaya kung may nakikita tayong mahina, mga ex-learner, nakikita natin, ang bakal mo naman turuan. Ang ano mo lang uminintindi. Iba tayo, iba yun eh. Pero Kristyano tayo. Tama. Sabi dito, tanggapin natin ang mahina. Alam niyo po, mas matuloy pa nga yung mga may mga kapansanan eh. Kita lang si Kristyano, wala dito na. Si Kristyano, mas matingin pa sa atin. Nakumpit ang isip. Si Kristyano, pati April gusto umatin. Lahat ng gawain gusto na nakinan. Nakukuha niyo po, i-accept natin. Sa church ko, pantay-pantay tayo. Tayo malalakas, i-accept natin yung mahina. Huwag natin silang ibabalwala. Kundi mas higit na palagan po natin. Sa pamilya po, mga magulang at kapatid, sa pamilya kung sino yung special child, mga autistic, yun ang minamahal nila. Yun lagi ang sinasama ng kanilang magulang. Tinutupan. Kung sino rin ang special child, bakit as mga kamay, hindi ako nagtaas. Amen. Yung mahina. Alam niyo po mga magulang ko kasi, tugal-tugal ko. Pag ako po ay humayos sa malis, ang una ko pong pinupuntahan, sila Kuya DR, sila Kuya Indo, sila Ate Bamba, ito yung mga kailangan eh. At ito lang mga malalakas, katulad nila Ate, may marami na iba. Kasabihin, Pastor, saan ka galing? Kaya dito ka dito, ganyan, ganyan. Kasusunod natin, bis, pag ulit, bigay dito sa kanya. Napakasarap figura. Masarap ang nagtutulungan. Masarap ang tumatanggap sa mahina. Hindi itinatakwil o sinasabi ang mga mahina. Bagkus pinapalakas ang luba at inukahayat ng magpatuloy. Yung mga mahina, ang IQ, may mga kapansanan, lalo yung mga Kristyano na kasama natin na may bilib na ang biblikal. Pero nagpapatuloy sa Panginoon. Pinasa tayo mga kapatid tayo na ibang paniniwala. Pero nagpapatuloy, kasama natin. Tanggapin natin. Sabi ng Bible, Romans 14:1. Tanggapin ninyo ang mahina sa kanilang paniniwala at huwag pakipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Huwag na natin titingnan yun. Huwag na natin pagtalo, kundi tanggapin natin sila at turuan para pagdating ng panahon, kung anong pananampalataya natin, yun din ang magiging pananampalataya natin. Tama! Kung may pumunta dito, sumasamba kay Buddha. Buddha. Yung nagpapatuloy sa atin, nandito siya. Huwag daw natin, huwag kang magpapagtalo sa kanya, kundi ipagpili natin, turuan, gawing isipon pagdating ng panahon makikita mo yung kamalian niya, ang sabi ng Bible, 2 Timothy 3:16.
Lahat ng kasulat ay tinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at magpapulaanan sa maling aral. Gamitin mo ng salita ng Diyos. Yung mga maling aral niya, pag siya namin mag-gospel, itutuloy siya sa maling aral. Kaya kailangan po natin turuan sila. Huwag natin papansin ang kanila, mga kuro-kuro. Lahat naman tayo eh. Amen, nakukuha niyo po. Dati na panahon, okay, Romans 15:1-2. Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin natin lahat ay taguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalakas. Gusto mo natin na lumakas tayo? Ayaw mo, bahala kayo. Gusto mo natin na lumakas tayo? Amen. Gusto mo natin na lumakas ang ating kapwa? Sama-sama tayo magpalakasan? Amen! Magtulungan tayo. Yun ang dapat eh. Napakasarap po sa isang iglesia na nagtutulungan. Sapagkat pag pinagsama-sama po natin ang puti nating lakas. Kung ang lakas mo ay 1% lang, 1%, pag pinagsama-sama natin ang ilan tayo dito, 300%. Kaya nang bumuhat ng tumilala. Bakit pa naman natin ito? Yun po ang dapat natin gawin. Pagtanggap sa mahina, accepting gawin. Panglima, pagpapatawad sa mga nagkakamali. Forgiving those mistakes. Sino dito po yung hindi nagkakamali? Pakitas ko ng kamay. Lahat tayo nagkakamali. Kaya nga ang church hindi perfecto eh. May mga hari na sablay. Ako, sumablay na ako kanina eh. Pero hindi ako, ayaw kong kunin yung hari ng sablay. Sumablay lang ako. Nagkamali lang ako. Pero ang katotohanan, kailangan patawarin natin ang mga nagkakamali sa atin. Forgiving those mistakes. Bakit? Ang sabi po ng 2 Corinthians, chapter 2, verse 7, dapat ang ninyo siyang patawarin at alimin upang hindi na may sa ulo. Yan po siraan ng loob dahil sa matinding loob. Di ba tayo nagkakaroon ng kamalian sa ating kapwa? Di ba pag hindi tayo nagbabate, damdam natin ang lungkot eh. Tama! Sinuritin yung may tao ay natutuwa ka. Ang mission mo. Kaya naibigin ng tao ay sa ating gaya. Bakit ko nasasabi ko? Sapagkat buhay sa akin. Pag ikaw ay nagpapahawad sa mga nagkamali sa iyo, hindi ko kaaway mo, makakapaglingkod ka ng lubusan sa Panginoon. Wala kang ka. Masaya ka naglilingkod sa iyo. Matapang mo ang aralan sa kanila. Sapagkat ang sabi ng Bible, dapat namin silang patawarin at alimin upang hindi naman sila tuluyan ng saraan ng Diyos dahil sa matinding lungkot. Nagkakaroon po ng kalungkutan, mga magulang na kapatid. Kaya kailangan natin matawaran. Ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 13. Colossians chapter 3, verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. Ngayon po tatanungin ko kayo, sino rito ang pinatawad ng Panginoon? Pagtasin mo. Titingnan ko, ang hindi mataas, hindi ka siya pinatawad ng Panginoon. Ano ang sabi? Dahil pinatawad ka ng Diyos, magpatawad ka nila. Tama o mali? Parang batulog ka tayo sumabi ng tama. Tama ba o mali? May tama. Alam mo, masarap po nagsasaktan tayo. Masarap po na tinatamaan tayo. Bakit? Yung po ang nagpapahilong sa ating buhay. Wala namang ibang magsasabi sa atin dito. Kundi tayo na. Open review is better than secret. Kailangan natin magpatawad yun sa ating buhay. Hindi ko sinasabi kundi ang Biblia ang nagsasabi.
magpatawad tayo. Sabi nga ng 14 to 15 eh. Ang hindi nagpapatawad ay hindi rin patatawarin ito sa mga nasa langit. Italim natin ito sa puso natin. Masakit talaga kung nagalaman mo. Pero wala tayong magagawa. No choice tayo. We are what we share. At ang Diyos ay sa puso natin ay lang pag-ibig. At kailangan magmanifest ito sa ating buhay. Dahil ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Love, covered multitudes. Kaya sabihin sa katabi mo, mahal ka na. I love you with the love of the Lord. Love you, Pastor. I love you too. Yun lang naman eh. Babag mamaya, ang bigyan kita ng hula eh. Ito to naman dun eh. Alam niyo na pakasarap mo magmahal. Amen. Opo. Pag nagmahal ka, parang nasa Eden ka na. Lalo na pag naiyak ako yung nagkakawali sa'yo, nagkakasala sa'yo, pag lumakawan mo, para kang nakalutan, para kang nasa Eden. Mahirap! Mahirap! Kasi may mission ng tao na. Pero pag sinunod natin ang tawag sa puso, wala kong bagay na hindi natin kakawin. Ang Diyos po ang pipili. At kailangan po natin manalangin, at manalangin. Hallelujah. Talagang po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may nakikilo kanino man, magpatawad gaya ng pagpapatawad sa inyo ng napakasarap po. Magpatawad. Mga mabuhay. Kung titingnan po natin na tayo, kung yung sarili natin, dapat hindi naman tayo minalaban ng Lord. Dapat hindi naman tayo minahan ng Lord. Dapat ang minahan ko sa Israel. Kasi yung bayan niya. Tayo mga hindi. Pero dapat pagmamahal ko sa salamat pag-ibig dito sa aking buhay. Minahal ka ng Diyos kahit anong kalagayan mo. Maruming ka. Wala kang ginagawa sa Diyos. Ang ginagawa natin, puro pag-ibagsik, puro pag-reklamo. Amen! Mayroon na, nakahanap pa. Tubig yan, gusto ko sa breaks. Yun lang, gusto ko pa chicken. Ganun tayo. Pero sa kabila na tayo ay sumalansan sa Panginoon, sa kabila tayo na hindi naging tapat, naging marami, naging makasalanan, aging sa Lord, minahal ka ng Panginoon. Inabot ka ng Diyos. Kaya wala tayong dahilan para hindi natin mahalin ang ating kapwa, para hindi natin mapatawad. Pinatawad ka ng Diyos, dapat magpatawad din po tayo. Amen! Ang sama na natingin niyo sa atin, ha? Wala akong magagawa. Dahil dalawin lamang po ako ng salita ng Diyos. At napakasarap po sa katotohanan. Pag ang love, ang nangyayari sa isang tao, walang bagay na mahirap. Pag ang pag-ibig ang tumimo sa ating puso, walang bagay na mahirap, walang bagay na nakakapagod, kundi pag ikaw ay nagmahal, nagpatawad, makikita mo yung pagpapala ng Diyos. Lahat ayusin ng Panginoon. Kaya pagmahal. Kaya pagmahal. Sabi ko nga, kung kami nag-usap, hindi naman kami kalabang-dapat ng mga pastor eh. Pero bakit binigyan kami ng oportunidad para mag-preach? At marami naman piling-piliin na hindi mga utal-utal, ay hindi magagaling magsalita. Bakit kami pa? Pero yung privilege ng Lord dahil sa pagmamahal sa amin.
Kaya mga magulang at kapatid yung panglapakan. Si Jose, kita ko namin si Jose. Grabe ang nangyari sa kanya. Hindi siya ulit. Dumating ang kami. Naunawaan niya sa kanya. Alam naman natin ang kanya siya. Dumating ang kami. May tamang panahon sa mga bagay na yun. At ang tamang panahon na yun, dapat i-try natin sapagkat yun po ang kagustuhan. Mahal tayo na. May labi nanay nila. Mamaya sa Lunis kung may gawain pa ang mga elder. Amen? At isi-celebrate po natin ang birthday ni Pastor. ni Kuya Air. April pa ako. Kuya Air. Dapat nandun tayo. Di bali wala tayong dala. Basta ang Diyos lang po niya. Palakpan mo natin ang Panginoon. Okay. Last. Pangunawa sa kalagayan ng iba. Understanding other people's situation. Unawain natin ang kalagayan ng iba, hindi ang sarili natin. Di ba may sinasabi tayo consideration? Tama? And every rose, there is an exception. Maganda po may rules and regulation. Bakit? Kasi magkakaroon ng disciplinary action kung ikaw ay nagkakaroon. Nagkakaroon ng disiplina. Pero tatandang po natin. Kasi hindi naman lahat hindi pa yung mga tao talaga na kailangan natin unawain pag-unawa sa kalagayan ng iba. Understanding others people's situation. Bago tayo maghusga ng isang tao, bago natin tulungan ang isang tao, ilagay muna natin ang sarili sa kanya. Kunin muna natin kung ano ang bakit sa kanya. May isang point tayo nito. May isang estudyante. Lagi siya late sa klase. Laging late. Sabi ng teacher, late ka na naman. Tawagin mo ang magulang ko, kaya ano sila? Late. Sabi ng, di ba kayo yung bata? Ulit. Ngayon, itong teacher, pinigyan mo ulit. Understand mo? Kung dapat sa kalagayan. Sa ating mga leader, kaya naman lakad ng mga pastor, leaders, lahat. Ngayon, nakita ng teacher, umuwi ko siya. Itong bata ay nagtitinda sa palengke. Nagtitinda. Naman ngayon, teacher, hindi siya nagpakita. Ngayon, sinabay ba na may bata? Yung bata, laging ganito. Itong bata pala, nakita niya, walang magulang. Patay ng mga magulang. At ang nag-aalaga sa kanya, nagmula ay may sakit. May sakit. At ang ginagawa ng lahat ng ito bago siya umalis, inaasikaso muna ang kanyang bulan. At yung pagtitinda niya, yun ang nagsusuport sa kanya. Alam mo ito, habang yung galakad ko yung kachera, tumutulo ang kanyang bulan. Tumutulo ang kanyang bulan. Nung pumasok na, late na naman yung bata, binubuli siya ng teacher. Kaya ng teacher ng mga kapanyang student. Anong ginawa ng teacher? Niyakap ng bata. Bakit? Hindi na isinusunang ang bata kapag. Sapagkat kung nakita niya, nilagay niya doon, tinignan mo ang sitwasyon. Kaya sa buhay po natin, mga magulang at kapatid, pag-unawa sa kalagayan ng iba. Amen! And every rose, there is an exemption. Consideration. Yun po ang lahat. Kailangan natin ang rules and regulation. Pero tatandaan po natin, and every rules, there is an exemption. Kasi hindi natin alam na itong mga tao pala na sa dalagi, bakit hindi ka umaten? Bakit late ka na naman? Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Palakpan mo natin ang
Sana hindi tayo sa batas mabuhay. Pinalaya tayo sa batas. Tayo ngayon ay biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay pag-ibig. At pag-ibig lang ang susi ng lahat. At ang pag-ibig ang magbubuklod. Tayo ay mahina. Tayo ay may mapagkukulang. Tayo hindi masyadong marunong. Pag tayo ay nagkakaisa sa pagmamahal, we are one and one club, makikita po natin ang ganda po ng takbo ng ating church dahil sa pagmamahal. Kalatahan po natin ang makikita natin sa pagmamahal bawal ka sa bagat yung po ang gusto ng Diyos. Tayo ay magmahalan. Wala nang laban sa pagmamahal na galing sa Panginoon. Sabi ng Bible, wala na tayong ibang pananagutan, kundi ang pananagutan natin, ang responsibility natin ay mahalin mo, mahal kita. Kapwa ko, mahal ko. Kapwa mo, mahal mo. Kapwa natin, mahal natin. Magmahalan tayo. Yun ang talagang dapat sa buhay ko. Masarap mo magmahal. Pag nagmamahal ka, may burden ka po sa kapwa. May burden ka. Pag nakita mo wala si church, hindi mo siya agad usgahan. Hindi aalamin mo muna kung ano, kung bakit. At pag nakita mo, dapat i-action mo yung dapat. Kasi sabi ng Diyos, ibigin mo ang papa gaya ng iyong sarili. Sino ito yung gustong pinapapala siya? Dapat gusto din natin pupalahin natin ito. Sino ito yung gustong laging matiwasay ang kanyang buhay? Dapat ganun dito. Huwag natin, kasi may sinatawag na lang yung mentality. Hindi ba? Pag may magaling na isa, hilain. Pag may magaling na isa, ganun ka ganun. Hindi po, tayo po ay nagtatamayan. Nagsusuportahan po tayo. Masarap po magsuportahan sa pagkakun po ang manifestation ng love. Okay. Sabi ng Tito, chapter 2, verse 2. Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man. Umiwas sa pag-away at paging mahinahon at pagalang sa lahat ng tao. Ibig sabihin, pag may pag-ibig ka, hindi ka gagawa ng mga pagsasalita na bakit. Kaya nga sabi ng Bible sa Bible yung lady, ang nagmamahal ng isang tao ay hindi magawa ng masama, kundi ang ginagawa niya ay awa, buti. Palakpakan mo rin natin. Hallelujah. In conclusion, Ephesians chapter 4 verse 16. Sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng kumukunin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatag ito ang sarili. Saan? Sa pamagitan ng pag-ibig. Malapit na po ang anniversary natin. Kaya yung may mga kaya, hindi kayabangan na. Yung may mga kaya na magbigay para sa sumuporta, financial, sumuporta po tayo. Wala yan ang pagkakaling niya. Palagpahan po natin ang Panginoon. Kaya wala tayong suportahan ng ating adversaryo! Amen! Amen! Ano lang yung 20 pesos na rin. Huwin natin yung sanda. Gaya pa natin sumuporta sa adversaryo! Amen! Walang mahirap sa anak ng Diyos. Pag ikaw ay may pagmamahal sa puso mo, walang mahirap. Ang paglilingkod sa Panginoon ay all out. Sabi nga ni Kuya, hindi lamang paglilingkod ang gagawin niya, pati sa kasama. Ano nito masarap? Masarap. Masarap kung magkalo, masarap kung magbigay. Masarap kasi ibang feeling na nagbibigay. Kaya nga ako rin po ang Panginoon. Lumalaki ang katawan at pinatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Babalikan natin yung Romans 13:8. Huwag kayong magkaroon ng sagutin
kanino man. Wow! Ang sagutin natin, ang responsibility natin sa ating kapwa, maliban na kayo magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Gusto niyo ba matupad ang kautusan? Amen. Sa biyaya ng Diyos. Kailangan mayroon tayong ibig. Last verse. Romans 12:9. Binigyan ko na po ito dito. Romans 12:9. Maging tunay ang inyong pagmamahal o pag-ibig. Kasamahan ninyo ang masama at pakiibigin ang mabuti. Para reverse ko ito nung binasa natin kanina. Ang nagmamahal sa kapwa ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pag ginawang tayo ng masama, galitan natin ng mabuti. May kasabihan tayo dito. Pag binato ka na, bato, watuhin mo na, pinapay, na may garapon, hindi po. Batuhin natin ang pinapay na may garapon. Alam mo, mahirap gawin ano? Katulad lang mahirap gawin. Pero, alam mo, kaya tayo tinuruan ng salita ng Diyos. Talagang kinakilkili sa ating puso na kailangan natin magmahal. Ang church natin ngayon ay nagdala-dala na. Ang church natin ngayon ay nagbumugin forward. Ang church natin ngayon ay nag-upload na. Lagi pa nito natin ang pagmamahal. Sapagkat ito yung pinaka-the best ng pagmamahal natin. Dapat natin